Oh, ito. Oh, kanina lang yata ito eh. Humarap sa Sandigan Bayan itong demonyong to. Itong pinsan ni Satanas na si Henry hindi pa siya Alcantara, si Yusek Bernardo. Lagi ko namang kinikwento sa inyo, di ba? Kilala nyo naman na si kung sino itong Bernardo na ito, di ba? Yan yung sumumpa dyan sa Senado, gumawa ng kanyang mga salaysay. Actually, bago siya pumunta dyan, unang nagpunta dyan sa Senado si Bryce Hernandez kasi yun yung pinakatanga sa grupo nila eh. Yung pinakamaliit sa grupo nila, hindi na maliit na tao pero maliit ng ang kanyang pananagutan dito. Siya ang actually district engineer ng Bulacan. Assistant district engineer yata siya kasi si Alcantara yata ang district engineer ng Bulacan eh. Tandaan niyo itong iskandalo ng flood control na ito, naglalaro lang ito sa mga na yan, sa mga probinsya na yan. Bulacan, ganyan pa lang yung mga Mindoro, pero kung titingnan mo yung buong Pilipinas, ang laki-laki niyan. So, kung yung buong Pilipinas sa DPWH, lahat ng regions dyan, kung titingnan ninyo kung ano ang ginagawa dito sa region ng Bulacan, sigurado ako, ganyan o baka mas malala pa yung mga ginagawa ng mga taga-DPWH sa buong Pilipinas. Bakit ko sinabi? Sabi ko nga sa inyo, yung corruption scheme dyan sa DPWH, nandiyan na yan, in place na yan. Okay, yung proseso ng DPWH, wala naman binago dyan. Kung papaano yung proseso, ngayon, siya rin naman yung mga proseso ng mga unang mga administrasyon pa. Paano yung bidding, paano yung paano yung proseso ng allocations, paano yung proseso ng disbursement ng pera, in place na yan. Depende na lang po yan sa presidente kung siya ay corrupt. Kung halimbawa corrupt ang presidente, ma-activate itong corruption dyan sa DPWH. At yung corruption na yan, meron yan syempreng mga player dyan mismo sa opisina ng DPWH. Hindi naman pwedeng, halimbawa ako, bago akong DPWH secretary, pupunta ako dyan, tapos sa ikli ng aking panunungkulan, kasi hindi naman forever nandiyan mga yan. Kada nagpapalit naman ng administrasyon, nagpapalit din ng district ng DPWH secretary. Minsan nga, sa isang administrasyon, 2, 3 beses nagpapalit dyan. So si DPWH secretary, siya ang pinuno dyan, pero yung mga nasa ibaba niya, yung mga plantilla position, yung mga nandiyan, yung mga matagal ng mga nandiyan, na yan, yung corruption dyan, ready na yan. Parang sa customs din, hindi ba? Sa customs, kahit sinong hepe ang ilagay mo dyan, kung corrupt yung hepe, kasi lahat dyan sa ilalim ng hepe, corrupt na lahat dyan. Nandiyan na sila, lahat ng sistema, lahat ng proseso, nahanapan na nila ng butas. So ngayon, depende na lang sa kanilang magiging amo kung yung mga butas na nahanap nila, pwede nilang i-offer sa kanya. Halimbawa, ako, yung hepe, yung bata ko, ayan, halimbawa si Yusek Bernardo. Yung bata ko ngayon, syempre pagpasok ko, report kayo lahat sa akin. Pag nag-report sa akin si Yusek Bernardo, anong natin dito? Paanong diskarte natin dito? Syempre, tanong kaagad yan, sir, anong klaseng diskarte? Diskarte malinis o diskarte marumi? Syempre, sasabihin yan, ano yung discarding marumi? Ano yun? Hindi sir, kasi mayroong opportunity. Syempre, titingnan mo rin muna Pag nakita mo, ay putyang ina, criminal to. Sindikato rin to, magnanakaw din to, madaling masilaw sa pera to. So, sisilawin ngayon yan nila. Hindi silang mga nakakaalam ng scheme or ng tawag dito nung loopholes dyan sa system. Sir, kasi may opportunity tayo. Ganito ang ginagawa namin dito. Ito ang ginagawa na namin nung mga nakaraan pa. Kaya kung makikita mo yung dating DPWH secretary, ayun, nakapagpatayo na ng bahay hanggang langit. Ganun katindi. So, sir, gusto ko lang malaman mo, ganito yung ginagawa dyan, bam. Ganun ba? Wala na ako kulong? Wala po. Kasi po, binibigyan naman po natin lahat. Bibigyan natin yung taas, yung kaliwa, yung kanan, yung southeast, northwest. Bibigyan natin lahat yan, sir. Lahat tayo makikinabang dito. Para idadamay natin lahat para walang magsumbong. Siyempre lahat tayo busog. Siyempre kung ikaw corrupt ka na tao, materialistic ka na tao, carnal ka na tao, ka din? Sasabihin mo, ay talaga, okay ba yan? Sige nga, subukan mo nga isa. Tapos hanggang sa, wala na, dire-diretso na naman yung corruption. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, naglagay sila ng mga tao dyan, tapos meron pa si Pangulong Duterte noon na, kasi alam ni Duterte na nangyayari yan sa DPW, siyempre local government, yan, executive yan, naging mayor yan ng Davao. So alam niya kung gaano ka-corrupt ang DPWH sa probinsya nila. So, nung naging presidente na siya, naglagay siya ng commission, yung Greco Bellica, yung Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, nilagay niya yun. So yung PACC na yun, ang ginagawa lang nun is, dahil nga nilabanan ni Pangulong Duterte ang corruption, yung PACC na yun,
naghahanap yun ng mga congressman, mga district engineer, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na dumidiskarte ng pera. Because sabi ko nga sa inyo, bawat ahensya ng gobyerno may kanya-kanyang corruption yan. Depende na lang yan kung sino yung nakaupo at kung sino yung inilagay doon ng mga sekretary kung mga mukhang pera din. Kung hindi mukhang pera, yung sekretary dito, mukhang pera yung sekretary, makikita mo yung sekretary na to, maraming accomplishments yan. Kaya lang, marami rin siyang makakaaway. Kasi syempre yung mga dating kumikita sa ilalim niya, hindi na kumikita kasi malinis siya. Dito naman. So itong itong sekretary nito, likelihood matanggal to o kaya ipakulong nila yan. Ito namang isa, corrupt, kaya ayan, wala silang nagagawang proyekto pero makikita mo dami-dami nilang budget tas ang yaman-yaman nila. Ganun yan. So ito ang sinasabi ko, bakit ko sinasabi, pinapaintindi ko sa inyo na dito sa iskandalo na ito sa DPWH, ang mga demonyo talaga dyan, yung mga nasa baba ng DPWH Secretary yan. Sila Yusek Bernardo, sila Alcantara, yung mga district engineer, kung sino-sino pa mga ulol na yan. Kita nyo yung isa nakabalot pa. Kaya nakabalot yun kasi alam niya na tarantado talaga sila. Ganyan talaga yan. Yung mga matatanda na dyan sa loob ng opisina na yan, yan yung mga pinakamagnanakaw dyan. Pusta yung mga pinakamatagal na nagsisilbi. Kaya lang depende pa rin talaga sa leader. Kung yung leader matino, hindi talaga nila yan, hindi talaga magpa-prosper yung kanilang pagnanakaw. Pero kung yung inilagay mo dyan, tarantado, magnanakaw. So halimbawa, ito na, nilagay mo dyan si Bongbong, magnanakaw yung pamilya na yan, magnanakaw din yung angkan yan, mga magulang yan, magnanakaw. Siyempre, pag magnanakaw yan, ang ilalagay niya dyan, puros mga magnanakaw. At magnanakaw para sa kanya. Kumikita din lahat yung nasa baba, pero lahat yan, may komisyon siya. Siya ang approver so lahat ng mga nasa ibaba nitong mga sekretary na ito na mga sindikato sa loob, kanya-kanya nang gawa ng pera yan para makapag-deliver doon sa pinakataas. Walang kasalanan yung pinakataas. Merong kasalanan yung pinakataas kasi siya ang nag-activate, siya ang pumipirma, sila ang nagdi-disburse ng pera. Etong mga nasa baba, sila lang yung gumagawa ng pagkakapirahan. At yung mga gumagawa ng pagkakapirahan dyan, si Yusek Bernardo, si Alcantara, ayan sila Bryce Hernandez, tapos nadadamay na lang yung mga politiko dahil sila mismo yung gumagamit sa mga politiko para magkaroon sila ng proyekto. Kasi mayroon proyekto ang DPWH at may pera ang DPWH para dun sa mga proyekto na kanila. Pero bawat proyekto na yan, merong mga proponents yan. Request yan ng lahat ng mga politiko sa Pilipinas, kay mayor, barangay chairman, request yan. Tapos namimili na lang sila kung sino sa mga requestor na ito yung igagrant nila. Siyempre, depende sa komisyon. Halimbawa, gusto mo ng proyekto, pirmahan mo tong proyekto na to, ibibigay ko sa iyo yung proyekto, pero may pero yan. Siyempre, kukunin na nila yung kaltas nila. Kawawa dyan talaga yung mga kontraktor dahil halos wala nang natitirang budget doon sa mga kontraktor. Kailangan na lang nilang iraos yung mga proyekto dahil kung magsusumbong naman sila, hindi na sila makakakuha ng kontrata, maghihirap sila. So demonyo itong Bernardo na to, Alcantara, at saka yan sila Bryce Hernandez. Yung mga politiko na inaano nila ngayon na dinadamay nila dito. Sa dami ng mga politiko na pinagbigyan nila, bakit itong mga politiko, mga senador lang yung kanilang pinapangalanan? That is because yung mga matitino, yung mga pinapangalanan nila na mga politiko ngayon na pwedeng makulong, yan yung mga kalaban ng mga pinoprotektahan nila kaya ginawang state witness tong mga hayop na ito. Pakinggan ninyo, tumanggap daw siya ng balato dito kay Zaldico. Tingnan mo, tumanggap ng balato, umamin na magnanakaw tapos walang kaso. Anong klase yan? Hayop naman talaga. Kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130... Tingnan mo gaano kalaki yung ibinalato sa kanya. 180 million balato lang. Balato lang yun hindi pa komisyon yan. Gaano karami yung komisyon na kinita nitong hayop na Bernardo na ito. Simula nung nandiyan siya, ilang taon si Bernardo sa posisyon? Ilang administrasyon yung dumaan? Ilang mga tao ang inoferan niya netong sindikato, galawan ng sindikato nila. So ito, si Zaldico, umamin siya na si Zaldico, binigyan siya ng pera. Di ba umamin din si Zaldico? Di ba umamin din si Zaldico na, kasi sinasabi nila si Zaldico ang may problema dito. Si Zaldico talaga ang kriminal. Di ba sinabi ni Zaldico hindi lang siya? Sinabi ni Zaldico na kasangkot dito si Martin Romualdez at saka sangkot dito
Si BBM. Dinidiin nila si Zaldico. Si Zaldico nagsalita na. Yung salita ni Zaldico, pinatotohanan niya yung sinabi ni Guteza doon sa Senado. O ngayon, bukod dito kay Zaldico, syempre kung binigyan ito si Bernardo ng pera neto ni Zaldico, sino nagdi-deliver ng mga pera na yan? Yung 18 Marines, yung 100 plus na security detail niya. Yun ang nagbibigay dyan. O so kung paniniwalaan nyo si Bernardo na nagbibigay ng pera sa kanya, itong Zaldico sa kanya. O tapos ang nagdi-deliver yung 18 Marines o yung kung sino man mga Marines, marami pa yan. O di ibig sabihin yung testimonya nung 18 Marines, totoo yun. Bakit? Si Zaldico tao ni Zaldico. Si Zaldico nagbibigay ng pera dito. Si Zaldico pinatotohanan yung sinabi ni Guteza So si Zaldico talaga nagbibigay talaga ng pera sa mga tao. Siya talaga ang bagman talaga. Kung bagman si Bryce Hernandez ni Alcantara, si Alcantara bagman naman nito ni Bernardo, at si Bernardo bagman naman ng mga congressman at senador. At ito si Zaldico, bagman ito ni Romualdez. Si Romualdez naman bagman ni Bongbong. Ganun ang lumalabas sa istorya rito. So lahat sila diyan damay. Sila talaga yan, mga bossing. So sinasabi ni Bernardo, nakatanggap ako dito kay Zaldico, idiniliver yan sigurado ng mga Marines. O di ibig sabihin tama yung sinasabi ng Marines, tama na si Zaldico ang kriminal, tama nung si kriminal na Zaldico nagbanggit ng mga pangalan. Bakit yung mga pangalan na sinabi ni Zaldico hindi pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Bakit hindi pinapatawag ng Sandigan Bayan? Di kayo nagtataka? Umamin na ito. Di ba? Walang hiya kayo talaga, Million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director. Bakit magbibigay ng ganung bonus si Zaldico? Kasi nga, itong Yusek Bernardo, ito ang utak ng sindikato sa buong DPWH. Baka hindi lang sa region ng Bulacan. Pati sa buong Pilipinas, itong Yusek Bernardo na ito, at saka yung namatay yan, sila Cabral. Yan ang mga utak ng sindikato dyan. Magtatrabaho ng matino ito pagka matino yung leader. Pero pag gago yung leader, maggagago rin tong mga to. Kaya nga tumagal sila dyan sa posisyon na yan kasi marunong silang maglaro. Kaya nilang magtrabaho ng malinis. Kaya rin din nilang kumita ng pera para doon sa mga marurumi na mga amo nila. Umamin na yung tao sa Sandigan Bayan. Si Zaldico. May testimonya si Zaldico na nawawala na ngayon. Hindi ko alam kung patay na yung hayop na yan. Sana nga patay na para tapos na problema niya di ba bakit hindi pinapatawag yung mga pinangalanan ni Zaldico sa kanyang mga vlog dito sa Sandigan Bayan, sa Congress, sa Senate, di ba? Gerald Pacanan. Hinihingan namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation lab. State witness, alam mo pag state witness ka, wala na, hindi ka na makakasuhan. So pwede ka nang gumawa ng istorya. Kahit umamin ka ng umamin, binigyan ako nito, nagbigay ako dito, hindi na siya makukulong kasi state witness na siya. Yung mga pinagsasasabi niya, kahit wala siyang dokumento, basta hindi si Romualdez at hindi si Marcos yan, pucha lahat yan ipakukulong nila for the sake lang na may nasabi na may naipakulong sila. Pero sabi nga natin, di ba, magpakalaya ka ng 10 tao, wag ka lang 10 kriminal, magpalaya ka 100 kriminal, okay lang. Wag ka lang magkukulong ng isang inosente na tao. So kung itong mga dinadamay ni Bernardo dito bilang siya ang pinaka-demonyo sa DPWH, makukulong lahat tapos siya laya, pucha anong klaseng hustisya meron sa Pilipinas pag ganyan? Hindi pwedeng aamin ka ng aamin, ituturo mo yung mga tao, salita lang, wala ka namang ebidensya. Tapos makukulong sila, patunayan nyo na, kasi plunder yan patunayan nyo na lang kung kayo ay may ginawang masama o hindi sa korte, nakakulong sila Nakakulong sila habang nililitis siya. Buti sana kung pinagpapiyansa naman lahat yan, hindi nakakulong yan mga yan. Dilugi sila. Paano kung balang araw, mawala na ito si Bernardo, biglang tumakas ito dahil wala nga siyang kaso, paano na yung mga nakakulong? Di mapapalaya sila ngayon. Lumalabas na lahat ng mga sinabi ni Bernardo walang katotohanan. 4 na taong ka nang nakulong. Katulad nung nangyari kay Jinggoy at saka dyan kay Bong Revilla na ang tagal nilang nakakulong tapos na-acquit sila kalaunan. Imaginein mo yun.
Yung ganong kahabang panahon na ikukulong ka nila tapos wala ka naman palang kasalanan, kahit isang araw lang ang isang taong walang kasalanan, hindi dapat siya nakakukulong eh. Hindi ba? So maling-mali yung sistema natin. Kinako at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Case-to-case basis ha, o pakinggan nyo. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. So depende. Depende sa sasabihin niya kung bibigyan siya ng immunity o hindi. Alam naman natin, inilagay dyan si Boying para una, trabahuin si Inday Sara. Pangalawa, para mapagtakpan yung totoong mga nagnakaw dito sa flood control. So kung ito si Bernardo nagsabi ng mga pangalan na amo nito ni Remulla, sigurado, tanggal ang immunity niyan. Tanggal ang immunity niyan, pusta tayo. O kaya ngayon, si Bernardo, compelled siya na sabihin ng mga pangalan nung mga kalaban lang nila. Pagka mga kalaban lang namin yung sinasabi mo, goods ka. Subukan mong idamay si Boying. Subukan mong idamay si Romualdez. Pucha, bukas na bukas, kulong yan. Yun yung sinasabi nitong mga ito eh. Na depende yan. Yung blanket immunity, depende yan. Gusto mo makuha yung blanket immunity? Kanain mo lahat ng mga kalaban natin. Iiwas mo doon sa talagang mga amo mo. Ang titirahin natin, yung mga kalaban natin sa politika. Magkakaroon ka immunity. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makukulong, hindi ka makakasuhan. Pero, mawawala yan. Mawawala yung immunity na yan once na hindi ka sumunod sa utos namin. Hindi ako, ganun lang yung assumption ko. Alam ko mali ako, pero yun lang yung isang side ng story. Pwedeng yung kabila naman yung totoo, pwedeng yung akin yung totoo. Pero ganun ang nangyayari ngayon. Yan yung Yusek Bernardo. Pucha, para siyang si Frank Sinatra, kanta siya ng kanta. Laglag siya ng laglag ng tao. Pero kung makikita mo yung mga tao na inilalaglag, sino yan? Yung mga tao na inilalaglag, puros kalaban ng mga nakaupo ngayon. Di ba? Ganun ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. So, mahaba yung paliwanag ko dyan kay Alcantara at saka kay Bernardo because you have to, yung kailangan mo talaga na maintindihan, mga bossing. Kailangan yung maintindihan kung ano ba talaga yung pinanggagalingan netong mga mga issues na ito. Kailangan alam nyo kung ano yung bakit si Alcantara, bakit si Bernardo ang sinasabi nating may talagang utak dito. Ngayon sabi nila, ba't sinasabi nyo pala si Bernardo tsaka si Alcantara yung mastermind eh. Bakit sinisisi nyo kay Bongbong? Kasi si Bongbong, naniniwala tayo na si Alcantara at si Yusek Bernardo ang mastermind noong mga pagnanakaw, noong sindikato dyan. Pero ang enabler niyan, ang nag-i-enable sa kanila, administrasyon. Kung ang administrasyon mahigpit sa magnanakaw, ang mga sindikato na yan, nananahimik din yan. Parang nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Mahigpit si Pangulong Duterte, so walang korupsyon noon. Ngayon, nung lumubag na, pwede na ulit mangurakot, ayan na naman, buhay na naman yung mga yan. Tinan nyo nangyari. Alam nyo yung rubber band effect? Yung rubber band effect, di ba? Yung isang halimbawa, itong kamay mo, lagyan mo to ng masikip na rubber band. Syempre, ilagay mo yung rubber band na yan for, let's say, 6 years. Parang si Pangulong Duterte kasi yung rubber band eh. Siya yung 6 years na nakaganon, mahigpit na mahigpit, hindi makalusot. May nakakalusot konti-konti, pero kumbaga yung kamay mo sa manlalamig lang to, pero hindi yan mapuputol, hindi yan mamamatay. May supply pa rin siya ng dugo. Pero hindi nga lang full yung supply niya. So ibig sabihin napigilan kahit papaano. Ang problema, pag alis ni Pangulong Duterte nung tinanggal yung rubber band na si Pangulong Duterte, biglang bulwak ngayon yung dugo. Buhay na buhay ngayon yung itong kamay, buhay na buhay. So ibig sabihin nung biglang nawala siya, biglang bulwak, ayan na rin. Drugs, corruption, crime, kung ano-ano pa. Insurgency, mga komunista, terorista, NPA, lahat na.
prostitusyon, lahat na. Biglang nagbulwakan. Wala na yung rubber band na nagpipigil noong noong pagdaloy ng maruruming dugo So ganun na nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte, biglang napunta ngayon kay Bongbong na walang alam sa buhay. O ganyan, talamak na naman.